Nabihan kasi si ah, Beyonce ni Redsay na i-shout out dahil nanonood daw si Kuya Bal at saka si Kalinga Prab. So, ito yung response ni Beyonce. Paldo na lang. Malamang maraming nagulat sa mga Kalinga supporters or pwede ring wala ring nagulat, but mostly sa tingin ko lang marami yung nagulat dahil nagsama-sama yung apat, si Beyonce, si Capeso, Redsay, at saka si Dr. Love, kasi I don't know if nagparamdam ba o may na-mention ba si Capeso na siya ay pupunta kanila Beyonce, and sa pagpunta niya marami talaga yung medyo na surprise, yung mga sumusuporta sa kanila. Makikita naman sa comment section na nagulat yung karamihan din sa mga supporters ng Anti-Kalingap na sila ay nakita, nagsama-sama. And same thing, ganun din syempre yung sa Kalingap community. And bakit yan nangyari? Dahil sa, of course, di ba, gawa na rin ni Kuya Bal sa kanyang mga maagang pagbibigay ng impormasyon dito sa mga Anti-Kalingap na siya ay magkakaso. Di ba? Kaya nga maagang makalikom si Capeso ng kanyang kailangang pera sa kanyang pagharap sa demanda ni Kuya Bal. At siya nga ay isa sa dinimanda. And kahit na may mga sinabi yung mga vloggers dati ng Kalingap na wala pa namang mini-mention, for sure, all of us, alam na natin na si Capeso ang isa dyan. And it happened. So, dahil dyan, maraming tulong na na-receive si Capeso, and yung pagpunta niya sa diet ay para sa akin hindi na surprise siya. Kasi nga, di ba, based na rin doon kay Kuya Bal, ang pamilya Batalero, si Capeso, si Joel Salcedo, at isang babae na hindi na mention ang pangalan, ang kakasuhan. Actually, sa Surigao nga daw yun. But meron din sa diet. And sa diet, 4 counts nga raw yung ikinaso sa kanya. Pero hindi minention ni Kuya Bal, but for sure, si Capeso yun. Okay? And sa pagpunta nila, nag-live sila, nakita ng karamihan, at mayroong mga hindi nagustuhan sa naging asal daw ni Beyonce. At yan po ang lalamanin ng content ko na to. Bakit ganon yung naging reaksyon ng iba sa naging asal ni Beyonce. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito na nga. Dahil sa live na yon, hindi maiwasan, lalo na nung nagsama-sama yung apat, na magkabiruan, magkaasara. And isa sa signature moves na ginagawa ni Capeso is yung ginagaya niya yung paos na boses ni Bal Santos. Di ba? Kuya Bal. So, ganun po ang ginagawa niya. Di ba? Naririnig naman natin yan. Si Harry, tsaka si Prinsipe. Diba? Kasi medyo husky yung boses ni Bal Santos. So, kumbaga, naging part na yan ng pag-entertain ni Capeso sa kanya mga viewers. And I'm not sure if Kuya Bal will take it seriously. Kasi matagal na si Kuya Bal sa social media. So, yung mga ganon, I'm not sure kung yun siseryosohin niya pa yung paggaya ng boses niya. Tingin ko nga, siya mismo hindi naman affected doon. Kaya lang kasi, nung si Beyonce ang gumaya, samot-sari yung mga naging reaction. Of course, yung Kalingap, sasama ang loob. Dahil nga naman sa tinulungan, diba? Hindi man lang nirespeto. Dinuro-duro na nga raw nung una, ngayon,
pinagtawanan pa yung boses na yung mga sinasabi ni Kuya Bal. Okay? So kung ano po yung ibig sabihin, allow me to play that portion na kung saan ginaya talaga ni Beyonce yung boses ni Kuya Bal. No? Si Beyonce po mismo, talagang ang tawanan nila talagang taos sa puso yung ginawa nilang tawanan. Diba? So ito po, allow me to play that portion, ha? Maraming salamat po sa mga nagsisend. Sabi ni Tita Madono, si Harry at Prinsipe nanonood. Ay, shoutout mo, Bill. So yan, sinabihan kasi si Beyonce ni Redsay na i-shout out dahil nanonood daw si Kuya Bal at saka si Kalinga Prab. So ito yung response ni Beyonce. Paldo na lang po. Mga So yan, maraming sumama ang loob, no? Naging katuwaan nila, nagtawanan sila. Okay, sa opinion ko, no? Ito po, aking opinion nito. Bahala po kayo kung ano po yung maging interpretation niyo. Hindi po ako sang-ayon din, no, sa ginawa ni Beyonce. Kay Kapeso, well, kasi si Kapeso, alam niyo naman na. Diba? Kasi si Beyonce, yung image niya bilang isang, kumbaga, disente. No? Pwede natin sabihin si Kapeso, hindi na disente. No? Kasi ganun yung image ni Beyonce. Diba? Kumbaga, hindi mo iisipin na magsasalita ng gano'n. Pero nagawa niya. Nagawa niyang gayahin, lokohin yung boses ni Bal Santos Matubang. Okay? Some may think nakakatawa yon, lalo na siyempre yung anti-Kalingap. No? Para sa kanila, it's a joke. Diba? Bakit ka magbabalat sibuyas? Nasa social media ka. Nung ikaw nga ay pinagtatawanan mo, niloko-loko mo kung ano-ano nga pinagsasabi ni Kuya Bal. Di ba? Kay Beyonce, di ba? Mga panloloko niya. Oh, yung mga kung ano-anong sinabi niya, pinalampas nila, pinayaan nila. Tapos ngayong si Beyonce ang nagsalita ng ganon, mapipikon kayo, maiinis kayo, hindi man lang daw ginalang si Kuya Bal. Diba? Yun yung magiging paliwanag ng Kalingap o ng anti-Kalingap. So, may punto naman. Diba? May punto naman sila para sabihin. Kasi nakita naman natin, no, lalo na dun sa mga ibang vloggers ng Kalingap, di ba? Si Birana lang, kung bastusin niya, kung babuhin niya si Beyonce and other anti-Kalingap, di ba? So, sabihin man natin na hindi si Kuya Bal ang nagsabi noon, pero syempre, alam ng lahat na supporter, no, ni Kuya Bal or nakasupport or Kalingap kumbaga, nasa side ng Kalingap si Birana, kahit na sabihin natin hindi niya kilala, no, pero yung the way siya, di ba, magsalita, ganun na lang. So, kumbaga, bakit hindi man lang pagsabihan? Di ba? Kasi medyo masyadong talaga yung sinasabi ni Birana. Although, katulad na sinabi ko, nasa social media ka, no? Lahat sasabihin sa iyo. Pero, bilang influencer or bilang content creator, no, magkaroon naman po sana kayo ng delikadesa sa katawan ninyo. Dahil, pwede pong maniwala yung mga manunood sa inyo. Makaka-impluensya po kayo sa mga manunood ninyo. Kung wala na pong silbi or hindi na po related sa isyong tinatalakay ninyo, yung pinagsasabi ninyo, bakit nyo kailangang sabihin? Di ba? So, hindi po porke nasa social media, lahat na lang, no, ay sasabihin mo. Magkaroon po kayo ng sarili nyong delikadesa or hiya sa katawan. Sa issue lang po yung pag-usapan. No? Yun po, yung sa aking punto naman. Okay? Now, doon sa inasal ni Beyonce, no? May kasabihan nga tayo or malimit nating sabihin na alam mo na
na mali yung ginawa. Alam mo na bastos na yung bunganga. Alam mo na hindi ka aya-aya yung ugali. Bakit mo ginagaya? So, sino ang mas nagmumukhang tanga? Dahil alam mo na mali na yung ginawa Bakit ginagawa mo rin? Di ba? So, ganun ko po tinitingnan. Hindi po sa inaano ko si Beyonce, no? Kasi siguro nadala na rin siya dahil nga bibiruan sila. Kaya lang kasi bilang, 'di ba, ang image mo, ang pagkakakilala sa iyo ay hindi ganun ang ugali. 'Di ba? Tapos magsasalita ka ng ganun. Okay, ito po yung opinion ko, no? Hindi po sa sinisiraan ko si Beyonce. Ang sa akin lang po sana, despite of what Val Santos have done or did to her, no, at least kahit konting respeto. Kasi hindi ka na nga binigyan ng respeto ni Kuya Val, sabihin na natin, at ng mga ibang vloggers na kung makapagsalita sa iyo, bakit mo gagayahin siya? Diba? Oo, it's a joke. Nanduro na ako. But coming from her, na may reputation, na tinitingnan ng mga supporters niya, no, na hindi siya ganun, na iba siya sa mga taong yun. Kaya nga siya umalis dahil ayaw niya Di ba? Tapos ngayon, iaasal mo yung inasal nila. Diba? So yun po yung sa akin lang doon. Pero katulad din ng sinasabi ko, hindi mo mayalis yun dahil yun yung nakapaligid sa kanya Nandun si Kapeso, si Tok Lam. Diba? So nagkakatuwaan sila. Siguro, dahil nga sa ginagaya yung boses ni Kuya Val, nakigaya siya. Diba? Kaya ang akin lang kasi doon, it's not you. Diba? Hindi ikaw yun And you were supported by your followers because of yung pagiging penes mo. Diba? Yung pagkakaroon mo ng respeto, no, sa mga magulang mo. Okay, sabihin na natin hindi ka nirespeto ni Kuya Val, pero in return, bilang kahit papano matulungan ni Kuya Val, sana hindi ka umasal. Yun lang yung opinion ko, no? Hindi ko po sinasabi na paniwalaan nyo. Okay, katulad ng sinasabi ko, maaaring natangay na lang si Beyonce sa sitwasyon na kung nasaan siya during that time. Pero yun nga, umalis ka dahil sa ayaw mo yung ganung aksal nila, si Kuya Val, masyado. Diba? Oo, nagkaroon kayo ng pag-uusap, hindi niya pinakinggan, diba? Tuloy-tuloy siya, especially nung nakasuhan na patulpo siya, diba? So alam naman nating mali. May mga maling inaasal si Kuya Val. Pero sana, maliit na bagay yung panggagaya ng boses niya. Pwedeng sabihin talagang it's a joke lang naman yun Pag sila nagjo-joke, okay lang. Yes, I know. Diba? It's a joke. Pero, kumbaga, kahit pa paano, kinonsider yung kahit konting, medyo mahirap gawin. Siyempre talaga mahirap gawin, lalo na't na-insulto ka. Diba? Lalo't na-insulto ka, ininsulto ka. Pero, siyempre, what done is done. Pero kasi, alam mo nang mali yung ginawa sa'yo, tas tutularan mo sa paggawa ng gano'n, sa panggagaya. So, hindi mo mayali sa iba na pag-isipan ka ng gano'n, pagiging bastos din. Pero, yun nga, kasi may nakapaligid sa yung mga ganun tao. Na natangay ka na, tangay na si Beyonce. But for me, no, hindi siya ganun kumbaga, tamang iasal ng isang katulad ni Beyonce na nire-respeto ng kanyang mga supporters. Okay? So, yun po yung opinion ko lamang ngayon. Kung hindi po kayo agree, please share your comment on our comment section. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang doon lamang, maraming salamat.